Ronan Santos, ang pinakabagong pinapirma ng kontrata ng Converge Fiberxers, na kung sa ay mismong Converge Facebook page nga po ang nag-update na ayon sa kanila credit po, the 25th pick is here. Hashtag Purple Nation, let's give a big welcome to Ronan Santos, one of our hashtag 2024 PBA draft picks. So sa mga hindi nga po familiar kay Ronan Santos, ito'y produkto ng Arellano Chips sa NCAA. Naging player ito ng Wangs Basketball sa PBA D-League. Naging player ng Pasig Santa Lucia Realtors sa MPBL. Pampanga Delta sa Liga sa NBL Pilipinas na kung saan ay nakapag-champion. Bukod doon, sa team ng Pampanga G Lanterns sa PSL na kung saan ay nakapag-champion din. At naglaro rin ito sa team ng Pampanga Giant Lanterns sa MPBL na kung saan ay siya'y nakapag-champion din. So ito'y ang lehitimong position nga po nito center. May taas na 6'7". Sa estilo nga ng laro nito, grabe lakas din talaga sa ilalim. Lakas ding sumalampak nito. Kaya naman panigurado, malaki din ang maiko-contribute nito para sa team ng Converge Fiberxers. Speaking of Poy Eram, makikita mo kay Poy Eram kung gaano kahusay naman talaga sa paglalaro kapag ito'y hindi nagpapa-apekto sa init ng ulo, na kung saan naging malaking factor siya sa TNT, especially sa Game 6 na ito ng finals, dahil sa mga offense at defense ang naitutulong niya para sa team. Pero ano nga bang naging dahilan ng minsay pagiging mainitin ng ulo ni Poy Eram na kamakailan lang ating nakikita at ating nakita? Nagkaroon ng pagwawala patungong dugout, nakasigawan si Coach Chot. Pero bago nangyari yun, nauna nung semis pa lamang versus Cobuntin na kanyang teammate. So ngayon, malilinawan na tayo kung bakit minsay ika niya nga hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya, kasi hindi naman daw siya yun. So batay sa isang report na ating nakalap at ating nabasa, humingi si Poy Eram ng tulong sa kanyang mental health issue dahil sa pagkawala ng father niya. So ganito pala kasi yun, bago daw kasi namatay yung father niya, hinahanap daw siya na kung saan hindi niya raw nakausap ito. Hindi niya nga raw po nasabi yung mga dapat niyang sabihin. At alam niyo ba na inamin din ni Poy Eram sa isang interview sa kanya na I'm seeking help para moving forward, hindi lang raw para sa team, para din sa pamilya niya at syempre sa trabaho niya, kasi nga raw if I don't seek help, mahirapan siya. Kaya naman pala, aminado rin si Poy Eram na humihingi siya ng tulong para sa kanyang health issue, na kung saay hindi naman raw ito masama, diba? Yung humingi ng tulong. So sa ngayon na, ang maganda kay Poy Eram, nag-apologize siya sa mga batang nanonood, sa team, sa mga bosses nila, sa mga TNT fans, sa media, dahil sa mga nagagawa niya. Kasi hindi nga raw siya yun. Kasi hindi niya nga raw po alam kung anong nangyayari sa kanya. At dito tayo kay Arvin Tolentino. Happy ang Barangay Ginebra, lalo na ang mga fans, dahil sa nakamit ni Arvin Tolentino na award. So naramdaman ang presensya ng Ginebra fans, maging ng Ginebra, matapos igawad kay Arvin Tolentino ang Best Player of the Conference award last week. Kung mapapansin nyo, after ng awarding, mismong si Arvin Tolentino ang lumapit sa Ginebra at niyakap at nakipag-appear pa ito sa dati niyang koponan. Dito makikita mo kay Arvin Tolentino na lumilingon talaga siya sa kanyang pinanggalingan. Respeto, yan ang ginawa ni Arvin at ang Ginebra team sa kanya para ipagbunyi ang award na kanyang natamo. Kita mo kay Arvin Tolentino na talagang napalapit or malapit talaga siya sa team ng Ginebra kahit na siya'y wala na sa kanila. So sa mga hindi nga po nakakaalam, si Arvin Tolentino nga po mula FEU, kinuha ito noon ng Ginebra sa 2019 PBA Rookie Draft bilang 10th pick bago na trade ng Northport taong 2022, na kung saan nakapag-champion pa nga rin po ito noon sa Ginebra. So itong player na ito talaga namang makikitaan mo ng pagmamahal sa mga taong nakasama niya at naging mentor niya. So yun. At dito tayo, Game 6 Finals. Tsansa na sana ng Ginebra para sa kampyonato, pero naglaho pa. Bagamat natalo sa Game 6 na ito, may Game 7 pa naman. Ika nga,
Pero syempre, ano nga ba yung ilang nangyayari sa Game 6 na maaaring naging error ng Jinx para sila'y hindi manalo kontra TNT? Una, isa na sa napansin natin dito at kapansin-pansin ang mainit na opensa nitong si RJ Abarientos sa labanang ito sa Game 6 Finals. Grabe yung init ng shooting na to, kaya lang sa pahuli di na rin talaga siya nabigyan ng pagkakataon o mas mahabang minuto. What if kung mabigyan siya or kung nabigyan siya ng more minutes pa, 'di ba? Baka naiba pa yung takbo ng game. Dahil kita mo naman yung RJ Abarientos kung paano at naging consistent ang opensa nito. Plus, nakakagulat din yung Japet Aguilar sa ganda ng nilalaro niya sa game na ito. Pero yung pinaka-importanting pagkakataon sana sa dulo na game na kung saan namintis nga ni RHJ yung free throw, dun pala'y wala sa pagkakataong yon si Japet Aguilar dahil nasa sa labas siya na siya sanang pwedeng makakuha ng rebound sa pagkakataong iyon. Na kung saan what if kung andon si Japet, baka siya pa yung nakakuha ng rebound, diba? At maging pagkakataon pa muli nila. So yun lang naman isa lang sa masasabi natin dito at opinion. Tulad ng laging sinasabi nga, ika nga, may next game pa naman. Total, may game 7 pa naman. So ganda na to. This is a do or die game match sa isang championship game. So abangan natin sa Biyernes ito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.